Ano bang ginawa mo? Hindi kasi yung pag nagsisiyar sa ano, napatras ako eh. CCR ka sana, napatras ka. Oo, kasi pag maling ano, nagkaan ako sa sumasakit dito eh. Sumasakit. Pero anong nangyari sa before? Ano nangyari sa Ano sa akin, Scoliosis. Oo, basta. Pero idol, sana hindi mo masamayin. Nakakatulong ka pa ba na maayos? O, pag nakahiga, pag yung likod ko, pag maayos yung okay naman. Pero madalas ka nang pinupulikat kaysa inyo. Kapag na-persa, pag maling persa, Kailangan niya kasi, pagka madalas kayong pinupulikat, nang walang dahilan, konting ano lang pinupulikat kayo kagad, baka yung magnesium, potassium niyo bumaba na. Ano po kasi siya yung sa lab niya, may thoracic dyscoliosis na po siya. Dextroscoliosis, hindi rin. Alam nyo, kahit mga babae may ganun, mas marami pa ngayong babae. Hindi po yun ang dahilan ng pagkaka-cramps-cramps nyo sa sikmura. Patulad yan, dito sa sikmura yan. pero pagka yung likod doon, ay lapat ko lang maayos. Sige, lapat ka ron. Ikaw na ba ang kasunod? Opo. O sige, lapat ka na ron. Tulungan ko siya. Sige ha, pahinga ka muna. Hindi mo kayang tumayo. Sumasakit siya, mga ganun eh. Meetings. Kanina hindi na siya ganyan, ano lang kasi ako doon, patang sakit. Napatras ka. O, tapos mga puwersa siya. Sige, wait lang. Upload ko muna. Pero ilang araw na sa ito? Bali, makalawang linggo na ito eh. Alis na po kayo doon. 19. Pero Nay, Ito. noong 19 ako nagpa-check up eh. ano lumabas sa check-up mo? Dextroscoliosis. Hmm. Para maalis sa inyong kaisipan yung ganyan. Yung dextroscoliosis sa ganyang edad, wala na yung magiging ano noon. Maring mga ngawit lang yung mga likod-likod mo. Okay no. Hindi na mawawala yung ano. Pero pag na-adjust yan, naayos yun. Pero still dextroscoliosis pa rin. I-decompress lang yan. Kunyari, sabi natin granting na may 10 degrees angle ko. Mababawasan lang ng degrees yun. Sa case niya, 28 degrees na po. 20 degrees, laki. Laki na nun. Ganito na, 28. Sabi natin ganito na. Pero mapapawasan yun para ma-decompress. Pero yung dyan cramps sa ano, baka bumababa yung potassium mo idol eh. Parang di, alam mo, kaya tinanong ko kung nakakatulog siya na maayos. Kasi nangingitim na yung mga dito niya. Oh. Lagi po siyang puyat. Tapos Oh, yun, sa laging puyat. laboratory niya kasi mataas yung protein. Yun, may iba pang kaso. Yung mga red meats, like nagbawalan siyang doctor. Baka mataas yung ano mo, uric. Yun, kaya pala eh, may iba pang ano, hindi, sabi ko nga sa inyo, separate yung dextroscoliosis, hindi ganyan ang pakaramdam na may dextroscoliosis. Maaaring mga dextroscoliosis, ang dextro kasi means deviated to the right. Yun ang ibig sabihin nun, dextroscoliosis. Likod ang masakit nun. Pero sa kanya, pinupulikan sa kanya, oh, in the front eh. Pag nakangara yung likod ko, master. Pero pag nasandal mo siya, Gano'ng kataas yung uric mo muna? Patingin nga yung laboratory niya. Tingnan yung laboratory pero mo. kanina hindi siya masakit. Yun lang yung napatras ako na Naitulak ka ba nung doon? Natulak ka? yung ano, natulas. Nandulas ka? Oo. Tignan ko muna yung uric niya. Uric acid mo, 500, 8.50. Ayun. Ito nga lang pinakamataas. Oh. Sobrang taas niya. Kasi ang ano nito, ang reference range nito, ayun, ang sagad niya dapat 7 lang. Ngayon, nasa 8.50 ka. Mataas talaga. Pag malakas ka sa protein o sa karne, sa mga red meat, kahit pa nakahiga ka sa pinakamalambot na kama, bigla na lang sasakit yan. Dito naman sa impression, mild hepatic steatosis. Mildly enlarged prostate gland. Okay? Unremarkable ultrasound. And kidney and aorta choroidic. Dito meron siyang ano, tinatawag na hepatic steatosis. And lumalaki na rin yung prostate glands mo. Ang prostate glands, dito yun. Sa mga lalaki na kuko yun, nagkakaroon ng ano yan. Yan yung kinamatay niya ni singer. Prostate. Prostate. Nauwi yun sa ano. Pero, mild pa lang naman eh. Maggagamot-gamot lang kayo dito. Mayroon pa pala siyang ibang ano eh. X-ray. Ayan o, thoracic dextroscoliosis. Ayan, tabingi na yung spine niya. Okay ka lang?
Sandal ka ng konti. Pagka ganyan kasi kailangan mahiga siya eh. Kailangan may ano niya yan eh. Oh. May Ma-stretch. nakakapagod ka eh. Sige, pilitin lang natin yung garon para makaano ka. Sige, yan. Cramps kasi pag naka-plus. Yung cramps kasi, yung ordinaryong cramps lang, pag naka-plus siya, nainitan siya, nagre-relax. Pero sa kanya, tagal mag-relax eh. Dali ah. Nakakalayan ako. Baka sa liver yan nararamdaman mo. Accumulation of excess fat, typically 5% in the liver cells. Often causing no symptoms but potentially leading to inflammation of the liver, damage, and cirrhosis. Kaya natin yung kung wala kang ganyan, tapos hindi, meron na rin tumatama sa'yo na lumalaki na rin yung ano mo, mildly enlarged na yung ano mo, yung prostate. So, ayan o, ang itsura ng mga, ayan, hepatic steatosis. Nagkakaroon ng ano sa ano mo, fatty liver disease. Pag may fatty liver ka kasi, tandaan nyo, pag may fatty liver, connected na ngayon yung tinatawag na uric. Bakit? Ano ba ang kinikreate ng liver? Ang kinikreate ng liver, pag tama yung ano niya, is amino acid. Ngayon, pag may fatty liver ka, ang i-create nun yung mas malagkit. Yun yung tinatawag na uric acid. Kaya nagkakaganyan si sir. Kasi hindi ordinaryong cramps lang yan eh. Ang tagal na oh. Dapat yan, pag ginaon ko ng pau yan, kakalma na yan eh. Parte na to ng ano, dahil sobrang taas ng uric niya. Sobrang taas ng uric mo, 8.50. Ngayon, ayan oh. Yan oh. Bubukol-bukol yan dyan sa susunod. Pag kumain ka ng mga ano, ng mga high protein, bawal ka ron. Bawal na po siya. Bawal ka ron, idol. Kasi kahit anong gamot sa'yo, kung kakain ka rin ng bawal. Pero anong sagot dyan para mawala yung fatty liver? Kasi nandun na ano eh. Dextroscoliosis, kaya natin yan, believe me. Ang sagot dyan, internal kasi yan eh. Magbibilad-bilad ka sa araw. Sandal ka sa pader. Kunyari, nahihirapan ka. Sandal ka sa pader. Yan. Establish ka ng gano'n para hindi ka matumba. Kahit pa paano, nakakagalaw na yung kamay mo. Basta mag-movement ka lang, mag-jacket ka. Para, Pawisan. yes, yun ang sagot dyan, papawis. Kung ano lang maabot, basta mag-jacket ka para mabilis kang pawisan. Pero yan, hindi kaya ng isang anuhan yan. Para matunaw ka agad yung taba. Ang kailangan yan, consistent. Day by day. Basta maglambing ka lang ng konti-konting kilos-kilos. Pag pinawisan nyo, yan, para hindi ka matumba yan. Sandal mo yung katawan mo sa pader. Wala kang matumba kasi wala namang problema yung tuhod mo eh. Pag nakaganyan ang posisyon mo, maliban na lang kung mahina yung pader na sinandalan mo, hindi ka matutumba talaga. Yan. Bilad ka sa araw para mas mabilis mapunaw yung fatty liver. Okay? Tapos, sa dextroscoliosis mo, for the meantime, hindi ka pwedeng galawin, sir. Alam mo bakit? Pag in-stretch kita, magka-cramps ka lalo. Ang pinaka-the best na gagawin sa'yo for the meantime, tapos kain ka ng celery. Celery, anti-uric. Anti-uric muna siya. Pagka nagkaroon ng, pag nagagalaw niya na yung sarili niya, nagaganyan-ganyan yan nila, hindi na siya nagka-cramps. Pwede natin karakihin yung ano. Walang bearing yan dyan, dextroscoliosis niya. Iba yung nararamdaman niya. Severe uric yan. Tsaka liver problem. Dahil nga dun sa hepatic steatosis. Pag katulad niya, lumiyad lang siya ng gano'n, nag-cramps ang tagal, ayaw mawala. Oh. Pag ginanyang kulit siya, sa kabila naman na magka-cramps yan. Lumilipat yung ano po. Hindi, basta nabiglang kilos. Ngayon, under siya ng lower, ano eh, bababa rin yung ano niya dyan eh. Bababa rin yung immune system niya pag may nararamdaman siya ngayon. For the meantime, ano natin, imamassage ko muna yung buong mga muscle-muscle niya. Kahit nakaupo lang tapos, para guminhawi yan, lalagyan ko ng bandage. Pag nagigilip yan, mas magaganda yung pakiramdam mo. Okay, ganyan. Sige. Kahit hindi ka na humiga. Doon, ano, higa ka hindi. Ay, ganyan na lang. Kaya naman nakadapa eh. Massage lang muna natin. For the meantime, ano lang muna.
Parang first aid lang muna kasi tignan mo, konting kilos niya, pinapawisan na siya agad. Pero mas the best yung ganyan para lumabas yung ano. Mas maganda magbilad-bilad talaga sa araw para mabilis mawala yung ano, fatty liver. Boy, massage mo. Ano? Pag ganito ka. Ano? Hinabang. Dito, boy. Kanya ka lang muna. Sigurado yan, magka-cramps yan pag pinihit ko yan. Tapos ito, lalagyan natin ng ano, yung na, para makatayo siya. Tignan mo, pag nilagyan ko siya nito, makakatayo yan. Ano po? Ah, bali. Hindi, i-grip ko lang muna yung ano, yung mga muscle cramps. Nagka-cramps kasi siya eh. Mas bearable niya, may pain siya pero o nga, no, mas maganda nga yung may grip. Yun ang mararamdaman niya. For the meantime, kailangan lang muna niya ng muscle, ma-relax lang muna yung mga muscle niya. Tapos, bossing, bawal na sa'yo muna high protein ha. Ang bata mo pa, ang taas na ng ano mo. 8.50 ka na. Susunod yan, magbubukol-bukol na yung mga daliri niyan. Tapos, wala nang tigil yung kirot sa tuhod, sa paa, sa mga, basta joint. Basta sa joint. Basta kaakibat ng liver problem, uric. Kasi yung pinaprocess ng liver is amino acid. Pag sumabla yung liver natin, lalabas na yung tinatawag na uric acid, yung mas malagkit na. Mas malagkit na. Pero yan, celery, ma'am. Tandaan nyo to, celery, carrots, green apple, cucumber, i-blender mo yan. Kaya mo yan, idol. Bata ka pa, kaya mo yan. Tisin mo na yung lasa. Pag nagsawa ka na sa lasa nun, bumili ka ng honey. Nakalagyan. O para manamis-namis na yung lasa. Kasi ang lasa ng celery kasi, alam mo naman yun eh. Medyo maanghang naman na mapakla-pakla na ano. Pero pag sinabayin mo kasi yun doon yung carrots, manamis-namis yun. Tapos yung cucumber parang water lang yun. Yung green apple kasi, maasim-asim ng konti yun. Ano yan, mangangayayat yan siya, matatanggal yung fatty liver niya. Tapos gaya nga na sabi ko, magbilad-bilad lang muna sa araw, pasandal lang ganyan. Kaya niya na yan. Inat-inat na ng ganyan. Tapos, basta day by day, 1 linggo lang, masigla na naman yan eh. Basta dire-dire, consistent lang papawis. Pero kung makukonsistent niya lang 1 buwan pa hanggang 3 months, 100 days, ano na yan? Kumbaga, back to zero siya dyan. Kumbaga, ayos na yan. Pero kailangan niya na muna for the meantime anti-uric. Nakasagsagan ng ano yan. Kasi, gaya nga ng ano, sinabi ko nung una, hindi yan connected sa dextroscoliosis. Dapat ang dextroscoliosis, dyan ang full penetration ng sakit sa likod. Kasi deviated to the right yan. Dapat yan ang nangangawit sa kanya. Ito, master, tingnan mo, hindi ako makasandal, hindi ako makahiga. Eh, sabi niya, pag nakahiga ako, ayos naman eh. Nagka-cramps dito. Dito. Pag kinapa mo yung muscle niya, iba-iba yung, yung pakiramdam para may mga wave. Para may mga ganun-ganun eh. Pero pagka nangangala yung likod ko, master, ang pwede ko gawin. Humiga ka lang. Humiga ka lang, straight mo lang ng ganun. Tapos, pagka napipil mo na, ayos na ako. I-try mo gumano. Nasa higaan ka lang. 1, 2, 3. Hold mo ng 1, 2, 3. Kabila naman. Pag nangangala yung likod mo, kasi ngayon, hindi ka po pwedeng isquishin talaga. Maniwala ka sa akin, magka-cramps ka. Sariling kilos mo, gumanon ka, nag-cramps ka eh. At hindi magandang pwesto, sumasakit siya. Hindi, huwag na may pasok. Okay na muna yan. Para hindi ka rin banggain ng mga kasino. Sabi mo lang kung nakakahinga ka, kung masigpit masyado. Maliit yung ano. Pero okay na yan. Grip lang muna natin pansamantala. Makakatayo ka niya. Kailan ko tatanggalin yun? Pag matutulog, mamaya, pag matutulog. Hindi, hintayin mo lang muna mag. Pag nag-grip na yan, basta makakatayo ka na. Tsaka mas bearable na. Nagtataka lang ako kasi ang cramps kasi, pag hinilot yan, o hinaplos, nainita na yung muscle, nagre-release na kagad. Ako nagka-cramps din ako, pero kung ayaw mawala, ilang minuto, ayaw pa rin mawala, hindi na yan, baka sa liver nagre-react yung ano yan. Internal lang po. Yung internal nagre-react, kaya ang bilis nagka-cramps. Baka rin
nagiging unhealthy na sa loob. Pero yun nga, habulin nyo lang. Celery, tanda mo to, kaya mong tiisin yan. Celery, carrots, green apple, cucumber. I-blender mo yan. Yan lang muna i-take mo ng take. Pag-halo-haloin lang siya. Oo, blender mo. Tapos binili na sa'yo ng doktor, bawal ka sa muna sa high protein. Lalo sa mga alam nyo na, baka, baboy. Bawo. Tapos yung magmula sa pamilya ng galunggong, papaakyat ng tuna, iwasan mo. Pwede sa'yo mga tilapia muna, gulay-gulay. Konti lang. Sige nga, try mo ito ngayon. Hindi, lakad ka. Mas pa siya. Mas, di ba? Pag may grip, hintayin nyo lang yung proseso ng ginagawa ko. May difference. For the meantime, sir, sige ka muna, medication ka muna. Tapos namamaga na rin yung mo, idol. Prostate mo, medyo alarming din yan. Kasi iba naman na magiging reaction yan. Sasakit din yung mga pag yung prostate mo. Pag umihi ka dyan, para may yan. Parang may blade na lumalabas sa ari mo. Pag namamaga yan. Okay, kailangan din yan, medication. For the meantime, medication muna, sir. Kung gusto mo munang magpahinga, higa ka muna rito, sir. Para mamaya makabiyahe kayo. Okay na muna yan for the meantime, hindi ko muna siya gagalawin, hindi ko muna siya ihahak. Mamasage ng Ang ginawa natin dyan, lang muna siya? First aid. First aid lang muna siya. Wala, sariling kilos, nagka-cramps. So, for the meantime, sandal ka muna rin sa aputyon. Tapos pagka, kung gusto niyo na umuwi, uwi na kayo. Okay, medication muna, idol, ha? Pero pinaka-the best niyan, magpa-check up, anti-uric kasi yung bibigay. Okay? Thank you, Master. Makalakas ka.